Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3 Duterte tatakbo sa pagkasenador ayon kay VP Sara. 3 individual timbog sa isang drug den sa Palawan. SUV ng nawawalang beauty queen sa Pampanga natagpo ang sunog sa Tarlac. Pinoy athletes na sasabak sa Paris Olympics umakyat na sa 20. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sabay-sabay natatakbo sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak na sina Davao City 1st District Representative Paulo at Davao City Mayor Baste Duterte sa 2025 midterm elections. Ito ang isinawalat ni Vice President Sara Duterte sa isang interview ngayong araw. Dagdag pa ni VP Sara na hindi siya kundi si Mayor Baste ang tatakbo sa 2028 presidential elections. Plano umano ng Vice Presidente na bumalik sa Davao City at tumakbo sa pagka-alkalde base na rin sa payo ng kanyang ina. Wala rin umanong usapan kung magre-resign ito bilang Vice President matapos itong bumaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education noong nakaraang linggo. Timbog ang 3 kalalakihan matapos salakay ng mga otoridad ang isang pinaniniwalaang drug den sa Puerto Princesa City, Palawan ngayong Martes ng madaling araw. Sa bisa ng search warrant ng PIDEA at City at Provincial Anti-Drug Enforcement Unit, sinalakay ng mga operatiba ang isang boarding house sa Barangay Masikap ng nasabing syudad. Dito nakumpiska ang mahigit 93 grams na shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Nasamsam din ang iba't ibang drug paraphernalia tulad ng mga improvised plastic tutors, disposable lighter, digital weighing scale at iba pa. Mahaharap ang 3 suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natagpo ang sunog ang SUV na gamit ng nawawalang mutya ng Pilipinas, Pampanga na si Genevieve Lopez at ng kanyang kasintahan na si Yitzhak Cohen sa Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Sa pagsisiyasat ng Capas Municipal Station, na-recover ang ilang personal na kagamitan ng nawawalang beauty queen mula sa nasunog na sasakyan. Huling nakita ng pamilya ni Lopez ang kandidata nitong Biyernes nang magpaalam siya at ang kanyang kasintahan na tutungo sila sa Capas para sa property transactions. Hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang 2 biktima. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Capas MPS na matrace sa mga dinaanan na sasakyan bago mangyari ang sunog. 5 pang atletang Pinoy ang nadagdag sa delegasyon ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Ito ay matapos inanunsyo ang pagkakabilang ng Filipina golfers na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina sa top 60 players ng Official World Golf Rankings o OWGR na kwalipikado sa quadrennial event. Gayon din ang swimmers na sina Kyla Sanchez at Jared Hutch dahil sa universality places at ng judoka na si Kiyomi Watanabe na pumasok sa continental quota. Dahil dito ay umabot na sa 20 ang bilang ng mga kakatawan sa Pilipinas sa Paris at nalampasan na nito ang 19 Filipino athletes na record noong 2021 Tokyo Games. Inaasahang madaragdagan pa ang naturang bilang. Nasa ika-35 pwesto sa Women's Olympic Golf Ranking si Pagdanganan na una ng kinatawan ng bansa sa Tokyo Olympics. Nasungkit naman ni Ardina ang ika-55 pwesto at tutungtong sa unang Olympic appearance nito sa Paris. Sina Sanchez at Hutch naman ay ninomina ng Philippine Aquatics Incorporated bilang recipients ng universality places mula sa World Aquatics. Sasabak si Sanchez sa Women's 100-meter freestyle at si Hutch naman sa Men's 100-meter butterfly. Ito naman ang ikalawang magkasunod na Olympics ni Watanabe para sa Women's 63 kg section. Una lang dumating sa Metz, France ang ilan sa mga kinatawan ng Team Philippines para lumahok sa isang buwang training camp bago ang Paris Olympics sa susunod na buwan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.